Lamang ko na po yung aking katanungan. Nasagot ng iyong pangangaral. Kaya nga ating unawain, ang Diyos po ang siyang nagbibigay ng ituturo at ipapangaral. Kaya nga, pagiging tayong maalab sa pagdalo sa pagtitipon. Lalo na ngayong nalalapit ang araw. Ano po ba yung araw na nalalapit? Ang pagbabalik ng Panginoon. So bakit po kaya inilagay ito na utos, ang pagdalo sa pagtitipon? Sa akin pong sarili ko pong palagay ito, baka ang pagbabalik ng Panginoon ay during service. Sabi naman ng iba, paano yung nasa Amerika, gabi ngayon? Kung linggo ngayon dito, Sabado ng gabi sa Amerika, bahala na kako ang Diyos doon. Kung paano pagsasabay-sabayin yung lahat ng time zone ng buong daigdig. Kaya yun ng Diyos. Kaya lang naman na umatras ay dahil doon sa isang bahagi ng Biblia na paatrasin yung sundial. Pero sa takdang pagbabalik ng Diyos, isa na lang ang time zone palagay ko. Magkakasabay-sabay tayo ng pagsamba. Kaya nga, unawain nating mabuti, nalalaman ko na ang pagbabalik ng Panginoon ay sa araw ng pagsamba o sa oras na tayo nagkakatipon. Sapagkat sa labas ng pagtitipon, dalawang magkasama, isa lang ang dadagitin. Naalaala ninyo yung tala ng gospel? Dalawa ang magkasiping sa higaan, dalawa ang nagtatrabaho sa bukid, isa ang na-rapture at isa ang naiwan. Pero yun po'y bukid at kama. Kaya kailangan tayo nasa pagtitipon para lahat tayo ma-rapture. Amen? Amen po ba? Dahil pag tayo nasa pagtitipon, iisa tayo ng pananampalataya. Yun namang maiiwan yung hindi nananampalataya. At sa bawat pamilya, meron kang kasamahan sa pamilya, may kasamahan na hindi mananampalataya. Kaya maiiwan sila at yung sa pamilyang naniniwala ay halimbawa hindi sila nakadalo. Nakukuha niyo po. Isipin mo yun. Bakit maiiwan yung isa? 10 yung birhen, naiwan yung 5. Bakit yung 5 lang ang nakapasok? 3 ang pinagkatiwalaan ng talento, yung isa ay 5, 2, at yung isa, yung 2, pinayaman, at yung nawalan ng isa, pinaghirap at pinarusahan. Isipin mo po yan. At maunawa natin na ang Diyos po ay makatarungan. Ibinigay niya ang kanyang salita para ikaw at ako ay kanyang pagmalasakitan ayon sa pagmamalasakit natin sa kanyang salita. Wala po tayong maiikatwiran sa araw ng paghuhukom sapagkat ang salita ng Diyos ay lantad sa bawat isa sa atin. Ang salita ng Diyos ay kinagiliwan natin. Doon po sa mga bansang ipinagbabawal ito, may isa pong simbahan sa China na bawat miyembro tigi-isang page. Dahil ang mahulihang may Biblia ay ikukulong. Kaya ang ginawa ng pastor, tigi-tigisa tayong pahina. Ang dami pong miyembro ng kanilang simbahan, buong Biblia, tigi-tigisa. At kakabisahin ng isa yung kanyang pahina at magpapalitan sila. Hanggang makabisa nila ang buong Biblia. Pero tayo po ang ating pagtingin sa salita ng Diyos ay hindi ganong alam. Dahil maluwag ang ating buhay. Pero wag na nating idaan pa tayo sa mahigpit na buhay para tayo ay magpahalaga sa salita ng Diyos. Ngayon pa lamang na tayo nasa magandang buhay, ay magpakaalab na tayo sa Diyos at sa Kanyang salita, magpakaligaya na tayo sa Diyos at Kanyang salita. Kaya wag mong kaliligtaan ang pagdalo sa pagtitipon. Ano po ang nangyayari sa pagtitipon? Ikaw po ay nakakarinig ng salita ng Diyos. At ano po ang nangyayari? Ikaw ay binibigyan ng Diyos na pagkakataon na ibigin mo ang mga kapatiran. At ano po ang mangyayari? Makakaalis ka sa kadiliman at ikaw ay makakasama ng Panginoon sa pakikisama sa banal na gawain. So, pansinin po natin, yun pong lumang tipan ay nag-aalay ng mga haing susunugin. Yun pong tinawag na burnt offering. Meron pong 5 uri sa Leviticus. Pero pansinin po natin, ang linilinis lamang doon ay outward. Kaya ang sabi sa Book of Hebrews, ang sabi ron, the offering of bulls, the offering of sheep, cannot atone to the conscience of a person.
So pansinin po natin, yung budhi hindi kayang abutin para maging ka lugod-lugod sa harapan ng Diyos ng mga hain. Pero kay Jesucristo, ang budhi natin ay abot ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya ang pagbabago sa panahon ng bagong tipan, ang unang binabago ni Jesucristo ay ang ating puso at kalooban, at pagbago na ang ating puso at kalooban, madali na po na tayo ay pagpalain. Kaya ngayong hapong ito, kayo ay hinahamon ko na magpasya ka sa harapan ng Diyos, na magikang maalab sa Kanyang salita, at magikang matapang sa pagsasagawa ng Kanyang salita, at magpakaalab ka rin sa pagdalo sa pagtitipon. Lagyan mo ng desisyon na basta ang araw ng pagsamba, meron tayo sa umaga at meron tayo sa gabi, basta sa araw ng pagsamba, hindi ako mag-a-absent. Amen? Basta sa araw ng pagsamba, hindi ko kaliligtaan ito. Ako ay dadalo. Kausapin mo po ang Diyos ngayong sandaling ito at makapagpasya ka sapagkat sa sama-sama natin na pagtitipon, ang Diyos ay may gagawin. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya aking Ama, pakinggan mo po ang bawat isa na may pagpapasyang ginagawa na pahalagahan ang bawat araw ng pagtitipon. Kasihan mo po sila dito sa kanilang desisyon. At ito ay kanilang tangkilikin, ito ay kanilang panindigan, at ito kailanman ay hindi nila walang halagahin. Ngayon pong hapong ito, let there be an agreement between you and them, between you and us, between you and each one of us, na aming pahahalagahan ang pagdalo sa pagtitipon. O Diyos, lakipan mo sila ng kapangyarihan upang ito ay maging personal at maibigay ang mataas na pagpapahalaga sa pagdalo sa pagtitipon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa kanilang ginawang pagpapasya ngayon at magsipagtagumpay ang lahat para po sa kaluwalhatian ng banal at dakila mong pangalan. Maparangalan ka at mabigyan ng kasiyahan nitong pagpapasyang ginawa namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. So ito po'y iniutos at ito po'y itinuro ng paulit-ulit at ito po ay dapat na iyong saluhin. You have to catch it and let it be a flame. Iyo pong saluhin ito at ito ay iyong paglagablag din sa pangalan ni Jesus. So you have caught it when you prayed your decision to be on fire to attend fellowship. At sa sandaling ito, kung hindi mo pa tinatanggap sa Jesucristo ang iyong sariling tagapagligtas, sabihin mo ang panalangin ito, Jesucristo, isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. At tinatanggap kitang aking personal na tagapagligtas, Panginoon at Diyos, mula sa sandaling ito. At hiningi ko ang kapuspusan ng iyong Espiritu na manirahan sa akin. Salamat sa kaligtasang natanggap ko at kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhati at papuri, Ama, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Dumaloy sa inyo ang ilog ng kasiyahan sapagkat sa ganitong pagtitipon, dalawang bagay po ang bumubuhos. The fatness of heaven and the rivers of God's pleasures. Yung fatness of heaven, yun po yung glory and favor. Kaya nga, pag tayo nagsasama-sama, glory and favor from God, sinashower po niya ito. Mas matindi pa po ito sa pinagsanib ng mga bagyo. Kapag tayo nagtitipon-tipon, the fatness of heaven will be poured down and everyone will be recipient of that. Amen? And then, another thing, the rivers of His pleasures is flowing. Kaya, isipin mo po na ikaw ay nakalublob sa swimming pool. Ganon po yung rivers of joy. Na ikaw ay puspos ng kagalakan at ikaw ay puspos ng kasiyahan ng Diyos.
Nawa ito ay tumimo sa inyong puso at isipan. It is good to go to the house of the Lord. It is good to see one another, to pray for one another, to exhort each other, and to pray that every one of us will receive all the blessings that God has designed and planned for each one of us. God bless you in Jesus Christ's name. Amen. Hallelujah.